Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay irespeto ang simbahan o gusaling sambahan at relihiyong Kristiyano. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 2, talatang 13 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, kanilang mga hapag. Sinabi niya sa nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng mga alagad na sinabi ng kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na naglalagablab sa aking puso. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 45 hanggang 47. Ito po ang mensahe. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa kanila, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga saserdote, na mga eskriba, mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Ngayon po ay ipapatuloy natin sa mga taga Korinto, 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 12, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Sapagkat si Jesus tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binuo ng iba't ibang bahagi, iisa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego man, alipin man o malaya, ay binautismo sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia na una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Ugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pagkipag-isa sa Kanya, kayo may kasama niya magiging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po rito sa tema na irespeto ang simbahan o ang gusaling sambahan at relihiyong Kristiyano o ating relihiyon. Ngayon po ay nais ibabatid sa ating banal na Panginoon Diyos na ang kanyang bahay o ang simbahan na ay gagawing bahay dalanginan. So yan, bahay dalanginan. Doon tayo nagtitipon-tipon doon sa gusaling simbahan o sambahan. Doon tayo nagtitipon-tipon para sumamba, gawin yung mga mga ginagawa ng ating simbahan para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Doon tayo nagsaroon sa simbahan. So tayo isang katawan ni Kristo sa simbahan at meron tayong bahay dalanginan na ika nga ay pumprotekta sa mabuti. So partikular na yung karapatan na yan na pumoprotektahan yung mga ganyan mga bagay at mga relihiyon siyempre na sila ay protektado, na sila ay makakapanampalataya at maisa-practical nila yan. So dapat yan ay kasama sa ginagawa ng gobyerno na protektahan yung mga relihiyon na partikular na ang pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Hesus Kristo. So lalo din sa ating bansa. So ngayon ay kinakailangan kaya tayong mga Kristiyano ay respeto natin ang ating Panginoon sa simbahan, tagapakinig, pero tayong gawin ng Panginoon Diyos sa simbahan na apostol o ikaw ay pari, guro, ay mga ganun, o ikaw ay tagapangasiwan niya. Marami gumagawa ng kababalagan. Bagamat may kanya-kanya tayong gampanin sa simbahan, tayong lahat
kung isipin mo. Ngayon ay sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita at nabuklod kayo ng Panginoon Kristo sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos na at ang Panginoon Kristo na yan tayo ay magkaroon ng pagrespeto sa simbahan, sa relihiyong Kristiyano at kayo ay magkaroon ng kaligtasan lalo na kung kayo ay makikisa rito. Yan. Mula sa pagrespeto ay kayo ay makikisa sa simbahan at dadalangin sa ating banal na Panginoon Diyos at papasok ng simbahan upang dumalangin upang makiisa sa pananampalataya at hindi papasok ng simbahan para ito ay guluhin, para ito ay gawa ng hindi mabuti. Kundi kayo ay pumasok ng simbahan para dumalangin sa Panginoon Diyos. Pumasok kayo ng simbahan para makiisa sa mga Kristiyano, sa relihiyong Kristiyano upang tayo ay magkaisa sa pananampalataya, mabuklod tayo at tayo maligtas. Ayun. At yan, sana nabuklod tayo ng Panginoon Kristo at kayo ay makisa sa pananampalataya ng Kristiyano at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual yan. At hindi kayo mapahamak sa inyong gagawing mga pagyurak ng simbahan. Yung lahat sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa inyong mga tahanan, sa inyong mga lugar dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. At hindi lamang sa mga oras na ito, kundi sa panahong ito, tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, ng Espiritu Santo, ng kanyang literal na milagro ng kaliwanagan para tayo ay mahikayat na patuloy sa pagtalima ng mabuting balita at maliwanagan tayo sa pagliliwanag sa atin ng mabuting balita. Gabayan din tayo ng literal na kaliwanagan ito, ng mga pagmimilagrong ito para tayo ay patuloy na mahikayat sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang yan sa gabay na yan, kundi maraming gabay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos ang ikabay sa atin sa iba't ibang mga bagay, lalo na kung tayo hihiling sa Kanya para lalo na mula sa protection and blessings para tayo ay patuloy na manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At yan ay pagpapala sa mga nanampalataya sa atin, hindi lamang sa atin, kundi parte na rin sa buong sa lahat ng mga tao sa sangkatauhan. Yan. At doon sa interfaith unity, sana patuloy na yung bawat mga relihiyon magkaisa, tayo ay magunawaan ng ating mga relihiyon at maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan, mainit ang mga pagtatalo hanggang sa mauwi sa karahasan, digmaan, ay maiwasan natin yan kung tayo ay nag-uunawaan sa interfaith unity at tayo ay bagos ay nakagagabay tayo sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, lalong-lalo na sa common good para hindi nagkakaroon ng mga problema sa ating lipunan mula sa ating mga iba't ibang mga relihiyon at magabay natin ang bawat mga pamilya, community, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga paniniwala para tayo ay hindi nagkakaroon ng mga kaguluhan at mga iba't ibang mga inequality na nangyayari na gagabayan natin ang common good ng mga kapamahalaan. Aside from that ay doon sa CCP Vatican Church patuloy po kayong maliwanagan ni Banda Santa Maria at patuloy niyo pagbukluri ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon yung Panginoon Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan patuloy tayong umaasa ng gabay ng pagmimilagro ng Panginoon Diyos sa atin mula sa kaliwanagan at iba't ibang pagmimilagro ng gabay sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan o mga kapamahalaan mula sa bansang Pilipinas para ito'y mamahala ng mabuti sa gabay ng tayo gabayan at ng kaliwanagan ng Panginoon sa ibang pagmimilagro, kapangyarihan, ating pamamahagi ng mabuting balita o paggabay ng mabuting balita sa mga kapamahalaan para ito'y mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin nila yung kanilang mga tugunin nila yung kanilang mabuting pamamahala, lalo na harapan ng bantao. Kaya yung mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng mabuting balita ng Banda Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makapamumuhay ng maunlad, mapayapa, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila dito po sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at magkaroon ng pag-aalan sa kaligtasan spiritual. Yan. Muli, sana ay patuloy tayong pagpalay, protektahan ng Panginoon Diyos at mula dito sa bawat
mula dito sa bansang ito, bawat isa at ang buong mundo, at tayo ay sama-samang mamuhay ayon sa mabuting balita. Maganda nga po sa inyo lahat, at God bless you all.